Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Mga kapuso, lumakas po bilang tropical storm ang bagyong Quiapo bago ito naglandfall sa Camiguin Island sa Calayan, Cagayan pasado alas 2 ng hapon kanina. Sa nakikita niyong latest satellite image, halos matakpan na ng mga kaulapan ang ng bagyong Quiapo ang malaking bahagi ng Luzon. Kung may mga lakad po kayo ngayong weekend, alamin ang karagdagang detalye sa galaw ng bagyong Quiapo at ng hinahatak nitong habagat maya-maya lang. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Halos buong Pilipinas ang nakararamdam sa bagyong Quiapo. Dahil pinalalakas nito ang habagat, abot hanggang Visayas at Mindanao ang masamang panahon. Sa lakas ng ulan, umapaw ang ilang ilog at sapa gaya sa Sarangani kung saan ilang bahay at tulay ang inanod ng rumaragas ang tubig. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Na, madala, la, tumba. Madala. Tuluyan ng bumigay at nahulog sa sapa ang bahay na ito sa Barangay Bale sa Maasim, Sarangani. Nagkapira-piraso ang mga bahagi nito at agad inanod ng rumaragas ang tubig. Hello, shucks. Mus, ano din, mus. Wala sa taon. Wala, wala na balay. Ang balay na dala. Ayon sa uploader ng video, nakalikas naman ang may-ari ng bahay at nakuha pa ang ilang gamit bago ito gumuho. Nagit siya. Balay, naging balay. Ang tinig yung nag-solo ba? Kita rin ang aktwal at unti-unting paglamon ng ilog sa bahay na ito sa bayan ng Glan. Pati ang mataas na puno ng nyog, dahan-dahang nalubog at naglaho sa tubig. Grabe nga ako ba eh? Ganito naman katindi ang agos ng ilog sa Barangay Gasi sa bayan ng Kiamba. Sa laki at lakas ng hampas ng tubig, Ano kayo de? Ay ka. Diyos ko po de, data. nasira at tila nilamon nito ang hanging bridge. Wasak pati ang bahagi ng isa pang tulay na gawa sa konkreto. Halos ganyan din ang ragasan ng ilog sa Barangay Katubaw. Kaya ang ilang residente napilitan ng lumikas. Pinasok na rin kasi ng tubig ang maraming bahay. Sa Barangay Caridad, Sultan Kudarat, abot bewang ang baha kasunod ng malalakas na ulan. Ang ilang motorsiklo at tricycle pinagtulungan ng buhatin. Ang maliliit na bata isanakay sa mga bangka para ilikas sa mas ligtas na lugar. Ang landslide padulong sa among sitio. So delikado kaayo. Pahirapan ang pagdaan sa bahaging ito ng Tiboli, South Cotabato matapos humambalang ang gumuhong lupa. Sa lawak ng landslide, tuluyan ang natabunan at hindi na makita ang kalsada. Sa Malabang, Lanao del Sur, umapaw ang ilog at nasira ang isang bahagi ng Maladi Bridge. Stranded ang maraming sasakyan at residente. Inulan at binahari ng ilang lugar sa Visayas, gaya sa Guimaras at Antique, kung saan hindi bababa sa 20 ang inilikas ng Philippine Coast Guard dahil sa baha. Ayon sa Pag-asa, habagat na pinalalakas ng bagyong Quiapo ang nagdudulot ng masamang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Binahari ng ilang bahagi ng Iloilo City, pinasok ng tubig ang ilang bahay at establishmento. Ang direktang epekto ng bagyong Quiapo naman ramdam sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon gaya sa Ilocos Norte at Aurora. Bago pa man maglandfall ang bagyo, malakas na rin ang bugso ng hangin na may kasamang pag-ulan ang naranasan sa Calayan, Cagayan. Tina Pangaliban Perez, nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, ramdam na kagabi pa lamang sa Metro Manila ang habagat na pinalalakas ng bagyong Quiapo. Maraming kalsada ang nalubog sa baha. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Higit isang oras ang itinagal ng mga pagulan sa Metro Manila kagabi na nagdulot ng mga pagbaha sa maraming lugar. Sa Maynila, bumaha sa Espanya Boulevard dulot ng malakas sa pag-ulan.
Dahil sa taas ng tubig, kinailangang itulak ng ilang motorista ang kanilang mga motorsiklo. Nagpilit namang tumuloy sa biyahe ang ilang sasakyan kahit kalahati na ng gulong ang taas ng baha. Gutter deep din ang baha sa Taft Avenue mula Quirino Avenue hanggang Calao Street. Sa kanto naman ng Taft Avenue at Pedro Hill Street, halos umabot hanggang tuhod ang baha sa ilang bahagi ng kalsada. Napilitang lumusong ang ilang residente habang nanatili naman sa Center Island ang iba. Nakadaraan naman ang lahat ng uri ng mga sasakyan. Sa Muntinlupa City, ramdam ang malakas sa buhos ng ulan na may kasamang kidlat sa Skyway. Sumilong din sa gasolinahan ng mga motorista. Pasado alas 5 naman ng umaga kanina nang magsimula muling bumuhos ang ulan. Sa Caloocan, nagkaroon agad ng gutter deep na baha sa Rizal Avenue. Napilitang huminto ang mga rider dahil sa baha. Bumaha rin sa bahagi ng El Ginto Street sa likod ng Philippine Women's University at Taft Avenue sa tapat naman ng Philippine Christian University dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan kaninang umaga. Ilang tauhan ng lokal na pamahalaan ang makikitang nagbubukas ng kanal sa lugar para mapahupa ang baha. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Kung binabaha ang ilang lugar sa bansa, halos matuyot naman ang ilang reservoir sa Luzon, gaya sa Pantabangan kung saan 5 metro na lang nasa critical level na ito. Tanaw na nga muli ang lumang bayan ng Pantabangan na dati nang pinalubog para sa dam. Sinilip yan at tinutukan ni Jonathan Andal. Sa gitna ng tubig ang labi ng isang simbahan. Minsan lang itong mangyari, ang paglitaw ng lumang bayan ng Pantabangan na nakalubog sa gitna ng Pantabangan Dam. Ngayong Hulyo, muling nagpakita ang mga bakas ng lumang munisipyo, simbahan, entablado at ang bantayog ni Jose Rizal. Mula nang palubugin noong 1970s para bigyang daan ang pagpapagawa ng Pantabangan Dam, pang-5 beses pa lang itong lumitaw ngayon na nangyayari lamang tuwing may El Nino. Ibig sabihin, lumilitaw ito kapag nauubos ang tubig sa Pantabangan Dam. Magbabangka sana kami papunta dun sa may lumang bayan ng Pantabangan na lumitaw pero pinagbawalan kami ng Coast Guard, no sail zone daw dahil signal number 1 ng Nueva Ecija. Ipapakita ko po sa inyo ngayon kung gaano nakaraming tubig ang nawala dito sa Pantabangan Dam. Ito pong kinatatayuan ko, pati po lahat ng lupa na nakikita nyo sa likod ko, sa inyong screen, lahat po ito nakalubog last year, November 2025. Pero dahil po sa El Nino, ganito na ang nangyari sa Pantabangan Dam. Nag-start po ito noong November 13, yung start po ng dry cropping period po namin. Dire-diretso na pong pababa hanggang ngayon po. Mula noong November 2025, nawalan na ang dam ng mahigit 37 meters ng tubig. Katumbas yan ng 1.5 trilyon na litro ng tubig o 630,000 na Olympic-sized swimming pools. Hanggang dito po sa ilalim ng tulay na ubos ang tubig. Ito pong kinatatayuan ko. Punong-puno po ito ng tubig last year 2025. Ayun, kung makikita po ninyo yung marka pa dyan sa may kulay puting ng pader na yan. Yung view deck, ayun, nasa taas. Sa ngayon, below normal na ang water level sa Pantabangan Dam, 176 meters. Halos 40 metro na ang layo mula sa normal level na 216 meters. 5 metro na lang mapupunta na ang dam sa critical level na 171 meters. Pag nangyari yan, pati ang hydroelectric power plant sa Pantabangan Dam hindi nagagana. Pero naniniwala ang pamunuan ng Pantabangan Dam na hindi naaabot dyan ang sitwasyon dahil panahon na ng tag-ulan at magka-cloud seeding na rin sila sa Agosto. Hindi po tayo aabot sa critical level. Ang pinaka mababa po natin na critical level ay 171.50. Kaya yung 5 metro pa po, makakaasa po ang magsasaka. Kaya pa po natin magpadaloy ng patubig. Sa Pantabangan Dam, umaasa ang 152,000 hectares ng sakahan ng buong Nueva Ecija at ilang bayan sa Bulacan, Tarlac at Pampanga. Pero sabi ng pamunuan ng dam, walang dapat ikabahala ang mga magsasaka sa irigasyon na galing sa dam. Ang rainfall po from forecast po ng Pag-asa from July, August, 100% pa rin po yung rainfall na makakaasa po tayo na babagsak dito po sa Nueva Ecija, especially sa Pantabangan Dam sa area. And then yung September, October po, halos 80 to 90% pa rin po yung rainfall na maaasahan natin base sa forecast po ng Pag-asa, sir.
Ayon sa Pag-asa Hydrometeorology Division, normal lang ang paglitaw ng mga istruktura sa Pantabangan Dam. Kahit po sa mga dams natin, ganun po. Pagka sumadsad po talaga yung elevation niya, may makikita tayong mga istruktura dyan na lumilitaw. Pero di lang ang Pantabangan Dam ang nakakaranas nito. Ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan patuloy ring bumababa. Kamakailan nga, nag-viral ang video na ito ng isang netizen. July 20, 2026. Ayan na po yung kalagayan dito sa dike. Tuyot na. Na nakitang tuyot na ang dulong bahagi ng Angat Dam. Nasa 150.98 meters ito as of 8 a.m. ngayon na all-time low mula sa 151.45 meters kahapon. Malayo pa sa normal high water level na 210 meters. Mula sa Pantabangan, Nueva Ecija, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Para mapabilis ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, napag-usapan ni Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Cheese Escudero ang posibilidad na tapusin muna ng depensa ang kanilang presentasyon sa Article 4 bago lumipat sa Article 1. Nakatutok si Ian Cruz. Natapos na ng prosekusyon ang presentasyon ng testigo at ebidensya para sa Article 4 o ang bantang pagpatay umano ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo, unang ginang at dating House Speaker. Matapos ang State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes, tututok na ang prosekusyon sa Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng bise. Ang napagkasunduan ng magkabilang panig, tatapusin ng prosekusyon ang presentasyon nila sa 4 na articles of impeachment, saka babalikan isa-isa ng depensa para sa kanilang argumento, testigo at ebidensya. Tumagal ng 9 na araw ang presentasyon ng prosekusyon sa Article 4. Kaya naman para mapabilis pa ang paggulong ng impeachment trial, napag-usapan daw ni Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Cheese Escudero na baka pwedeng tapusin na rin muna ng depensa ang presentasyon nila sa Article 4 bago lumipat sa Article 1. Sa ganung paraan, makikita ng defense kung ano na yung mga napag-usapan ng prosecution, pwede nang tanggalin mga testigo nila, at masusundan din ng taong bayan, no? Instead na babalik tayo sa umpisa ulit. No? So, yun ang isang paraan na nakikita ko para bumilis at para maintindihan lalo ng taong bayan. Sabi ni Gatchalian, nasa pasya pa rin ito ng prosecution at depensa. Pinag-uusapan yan ngayon ng dalawang panig. And hopefully next week magka-agree sila. Kung magkaka-agree sila, ganun ang process na gagawin natin. Ipinasubina na ng impeachment court ang dalawang Tagalanbang na testigo ng prosekusyon para sa Article 1. Kung magkasundo ang magkabilang panig na tapusin muna ang Article 4, ipagpapaliban muna ang kanilang pagsalang sa witness stand. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., pinag-uusapan na raw ang pagbabago ng takbo ng impeachment trial at posibleng magkaroon sila ng desisyon dito sa susunod na linggo. Pareho naman yung gagawin namin na pagsisikapin naming mapabilis to, no, by eliminating yung mga witnesses na pagtingin namin hindi na kailangan umupo bilang testigo dahil na-cover na yung testimony nila na ibang witnesses, hindi na namin ipilit na iupo pa sila. No? So, either way, we will try to do that. But at the end of the day, again, we will respect the decision of the impeachment court on this matter. Tintayin ho namin ang pagpapasya nila. Sinikap ng GMA News na makuha ang panig ng depensa sa pamamagitan ng spokesperson nilang si Attorney Michael Wesley Poa. Pero ayon sa kanya, hindi muna sila magkokomento sa ngayon. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, sa dalawang magkasunod na araw, binomba na naman ng tubig ng China Coast Guard ang 3 barko ng Pilipinas na mag-aatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc. Nakatutok si Bea Pinlac. Tinorget na naman ng water cannon ng China Coast Guard o CCG ang BRP Cape San Agustin ng PCG, pati ang BRP Datu Cabaylo at BRP Datu Paduhinog ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Maghahatid lang muli ng tulong sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc ang 3 barko ng bugahan ng tubig.
May isang punto pang umabot sa 7 metro na lang ang pagitan ng barko ng CCG sa BRP Datu Paduhinog ayon sa Philippine Coast Guard o PCG. Na-monitor din ng PCG ang paghila ng isang Chinese Maritime Militia vessel ng lubid 100 metro lang mula sa BRP Datu Sumakwel ng BFAR. Wala mang nasaktan, delikado at hindi umano profesional ang ginawa ng mga barko ng China kaya pinalagan ng PCG. Labag din ito sa batas ayon naman sa National Task Force for the West Philippine Sea. Sabay giit na sumunod ang CCG sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Kahapon lang ng umaga nang bombahan din ng tubig ng CCG ang BRP Datu Dumangsil. Sa ikatlong araw po ng pagpapatrolya ng PCG at BFAR dito sa Bajo de Masinloc, kasalukuyan na pong ni-water cannon ng barko ng China Coast Guard ang BRP Datu Dumangsil ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bagaman halos hindi tumama ang ibinugang tubig sa barko ng BFAR kahapon, tagos sa radyo ng barko ang pag-angkin ng China sa Bajo de Masinloc. Dambuhala ang mga barko ng China Coast Guard na umaligid at bumuntot sa mga barko ng PCG at BFAR. Di hamak na mas malaki rin sila sa mga bangka ng mga Pilipinong mangingisda na hinatira ng krudo, pagkain at tubig ng BFAR at PCG ngayong linggo. Minsan din tatakot din. Maya kung anong ganyan, yan lang panganap buhay na po namin. Malakaya. Iniisip na lang po namin, madam, para sa pamilya, para sa mga anak namin. Tapakan talaga yung loob talaga para mabuhay yung mga pamilya namin. Base sa ruling ng Permanent Court of Arbitration, walang bisa ang 9-dash line ng China at common fishing ground ang Bajo de Masinloc na mahigit 100 nautical miles lang ang layo sa Zambales. Ibig sabihin, pwedeng mangisda ang Pilipinas, China at iba pang bansa na may traditional fishing rights sa lugar. Hanggat may dagat, tuloy lang. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Sa huling Biyernes, bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, binanggit niya ang ilang tatalakayin sa sinusulat na talumpati. Tuloy ang pagpulido sa SONA pero abala rin siya sa ilang aktibidad tulad ng pinasinayaang ospital sa Pampanga. At nakatutok si Ivan Mayrina. Mahiya naman kayo. Yan ang mga katagang tumatak sa State of the Nation Address si Pangulong Bongbong Marcos itong nakaraang taon. Pero makalipas ang isang taon, nasa na nga ba tayo sa pagpapanagot sa katiwalian at pagbawi sa mga ninakaw sa kaban ng bayan sa mga flood control project? Sasagutin ba yan ng Pangulo sa kanyang SONA? Abangan ang susunod na kabanata. Isang report sa taong bayan ayon sa Pangulo ang kanyang SONA sa Lunes, kabilang ang naging hakbang sa mga pinagdaan ng krisis sa nakalipas sa taon. Inaasahan hanggang sa huling sandali bago sumalang, patuloy daw niyang pupuliduhin ng talumpati para matiyak na mailahad lahat ng mga dapat marinig ng bayan. I always regard the SONA as a report, the report of the President to the public as to what has happened since the last SONA, and that is what we will take up. Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. Ay kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ay tinalaga sa kagawaran matapos magbitiw at madawit ang dati nitong kalihim na si Manny Bonoan. Maririnig daw sa SONA ng Pangulo sa Lunes ang nagpapatuloy ng mga hakbang para linisin ang DPWH. I think you will see a SONA where the President will again show his boldness and his resolve. Meron ng mga nagawa, but it's far from over, pero tuloy-tuloy tayo. Tinanong ang Pangulo sa magiging laman ng kanyang SONA matapos pasinayaan ng JBL Children's Hospital sa Pampanga. Katuparan daw ito ng kanyang ipinangakong pagpapatayo ng mga regional specialty hospitals na binanggit sa mga nakaraang SONA. Bago yan, binisita niya ang isang data center ng isang nangungunang digital company. Hakbang para sa pangako niyang digitalization sa mga transaksyon sa pamahalaan. Nauna rito, in-inspection niya ang isang food security complex sa Lubao, Pampanga na magsisilbing gilingan at imbakan ng palay para sa mga magsasaka sa rehiyon. Isa rin yan sa mga inaasahang ibibida sa kanyang SONA. The facts will show na BBM administration has
provided the most number of facilities and machineries for the modernization of Philippine agriculture. Kahapon nasa Palawan ng Pangulo para pasinayaan ang isang bagong irrigation project at mamahagi ng bigas sa 16,000 benepisyaryo. Miyerkules, bumisita naman siya sa Dato Odinsinsu at Maguindanao del Norte para sa pagbibigay ng mahigit 3.4 billion pesos sa pondo para sa iba't ibang proyekto. Noong Martes naman, nagtungo siya ng Lucena para ipamahagi ang Certificate of Entitlement ng lupa para sa urban poor at government employees. Ivan Mayrino, Nakatutok, 24 Oras. Pagpapanagot sa mga tiwali, mahal na presyo ng bilihin at iba pang isyong pinapasa ng mga Pilipino ang ipapanawagan ng mga grupong magpoprotesta sa Lunes. Naka-full alert status na ang pulisya. Nakatutok si Bernadette Reyes. Habang abala sa paghahanda ang pamahalaan sa gaganaping State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, abala rin ang iba't ibang grupo sa sarili nilang bersyon ng SONA o Sona ng Sambayanan. Umaga pa lang sa Lunes, magsisimula na raw ang mga kilos protesta at programa sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bago mag-alas 3 ng hapon, magmamarcha raw ang mga grupo papunta sa Evergotesco bago tumulak sa bahagi ng St. Peter's Parish. Rain or shine, tuloy ang pagmarcha ng sambayanan para ihapag ang tunay na kalagayan sa ating bayan. I-highlight natin yung impact ng gera at pandarambong, ang pagiging sunod-sunuran ni Marcos Jr. Sa dikta ng dayuhan. Marcos, huwag kang magtago sa likod ng batas, kaugnay ng VAT. May kakayahan kang bilang presidente na suspindihin ng VAT sa lahat ng produkto at serbisyo. VAT tanggalin, korap panagutin. Ito yung effigy na mahigit 1 linggo ng pinagtutulungang buuin ng grupong bayan at ng surian ng sining. Sumisimbolo raw ito sa patuloy na pagpapasailalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kagustuhan ni US President Donald Trump para isulong ang interes ng Amerika. Magkakaroon din ng pagtitipon mula naman sa hanay ng interfaith groups para sa panawagan nila tungo sa accountability at pagsisiguro na matutugunan ang mga higit na kailangan ng sambayanan. Sa accountability, gusto nating makita na hindi selective yung implementation ng pananagutan, lalo higit doon sa flood control at sa iba pang mga katiwalaan sa gobyerno. Ang maganda ng pagkakaroon ng interfaith ay nagkakaroon ng tinatawag na moral guidance, direction, o kaya moral rudder na makakatulong dito. At ang ating dalangin, maging mapayapa, maayos ang ating pagpapahayag ng ating mga damdamin. Nakahanda na raw ang Philippine National Police para magbigay ng seguridad sa SONA ng Pangulo. Sasabay ang SONA sa founding anniversary ng Iglesia ni Cristo, kaya naman nagkaroon na ng adjustment ang PNP sa deployment. Naka-full alert status na ang NCRPO. Simula ngayong hapon magde-deploy na ng mga pulis. 3 raw ang binigyan ng permit sa Commonwealth Avenue. We are planning to deploy or we are already deploying more or less 20,000 po na personnel. Ito po lahat ay kasama na dito yung CDM contingent and kasama na rin pong ilang kasama nating mga ahensya kagaya ng AFP, Coast Guard, BFP and all other yung mga agencies. Nanawagan naman ang PNP sa mga relisa ng peaceful na pagtitipon bagamat nire-respeto naman daw nila ang freedom of expression. At ang bilin daw mismo ng Pangulo at ng Department of Interior and Local Government ipatupad ang maximum tolerance. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Sumadsad sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsara ang palitan sa 61 pesos and 84.7 centavos. Mas mahina po ito kumpara sa dating record low na 61 pesos at 75 centavos na naitala kahapon. Hinatulang guilty sa kasong graft at malversation of public funds ang negosyanteng si Janet Lim Napoles at kanyang dating tauhan kaugnay ng ghost projects gamit ang pondo ng Department of Agrarian Reform o DAR. Sa malversation naman guilty ang isa pang dating DAR official. Nakatutok si Maki Pulido.
Taong 2011 nang idaan ng Department of Agrarian Reform o DAR ang 50 million pesos na pondo nito sa mga non-government organization o NGO ni Janet Napoles. Pambili umano ito ng farm inputs para sa mga magsasaka ng 10 munisipalidad sa Pangasinan, Quezon at Batangas. Pero walang na-deliver ni isang farm input at sabi ng mga mayor, pineke ang kanilang mga lagda. Taong 2022 na nang isampa ang kaso sa Sandigan Bayan at kanina hinatulan ng guilty si Napoles sa kasong graft at malversation of public funds through falsification of public documents. Sa pagbasa ng hatol, naka-video conference si Napoles na nakakulong sa Women's Correctional sa Mandaluyong City. Sa graft, 12 to 15 years para sa bawat isa sa 10 counts o aabot sa 120 to 150 years ng pagkakakulong. Sa malversation, 17 to 20 years for each 10 counts o aabot sa 170 to 200 years na pagkakakulong. May multa ring 5 milyong piso. Si Jerry Pacturan na dating DAR Undersecretary, hinatulang not guilty sa kasong graft, pero guilty sa 10 counts ng malversation. Sinentensyahan siya ng 14 to 19 years para sa bawat isa ng 10 counts o 140 to 190 years na pagkakakulong. Pinagmumulta rin siya ng 5 milyong piso. Ang NGO employee naman ni Napoles na si Evelyn De Leon, hinatulang guilty sa 3 counts ng graft at 3 counts ng malversation. At sinentensyahan ng 14 to 19 years na pagkakakulong kada count o 42 years hanggang 57 years na kulong. 3 kapwa-akusado nila ang nananatiling at large o hindi pa nahuhuli, kaya ipina-archive muna ang kanilang kaso hanggang sila ay maaresto. Bukod sa multa ay pinababalik din ng korte kay Napoles ang 50 million pesos na nalustay niyang pondo ng gobyerno kasama ang 6% interest. 15 million pesos naman na may 6% interest ang pinapabayad kay Pacturan. Dahil maaari pang iapela sa Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan 6th Division, pinayagan sila ng korte na mag-post ng higit 4 million peso bond para sa kanilang provisional liberty. Gayunman, nakakulong na si Napoles para sa conviction sa iba pang kaso, kabilang ang plunder kaugnay ng maling paggamit ng pork barrel ng iba't ibang mambabatas. Sumaki Pulido, nakatutok, 24 oras. Babala po mga kapuso, huwag pong gagayahin ang sunod naming iuulat. Nilangoy ng isang lalaki sa General Santos City ang rumaragasang ilog. Sa gitna ng malakas na agos ng tubig sa ilog kahapon, makikita ang lalaking ito na nagpaanod. Mabilis po siyang tinangay ng rumaragasang tubig. Sa kabila ng delikadong sitwasyon, ligtas naman siyang nakaahon makalipas ang ilang segundo. Kwento ng news scooper na si Mel Modaino, hindi niya inaasahan ang nangyari dahil kinukunan lang niya umano ang lagay ng flood control project sa lugar. Kahapon din, nakuhanan ng ilang taga-barangay Labangal ang malatsunaming pagragasan ng tubig sa ilog. Sa lakas ng agos, hinampas ng tubig ang mataas na flood control dike bago ito umapaw at umabot sa ilang bahay sa lugar. Ayon sa uploader, may mga nasirang bahay at taniman. Ang naranasang masamang panahon kahapon sa Gensan ay dahil pa rin sa habagat na pinalalakas ng bagyong Quiapo. Mga kapuso, kuha na tayo ng update sa lagay ng panahon kay Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor, anong magiging panahon ngayong weekend? Salamat, Emil. Mga kapuso, papalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo, pero posible pa rin maramdaman yung epekto ng habagat hanggang sa weekend. 2:10 p.m. kanina na maglandfall ang bagyong Quiapo. Diyan po yan sa may Camiguin Island, sa may Calayan, Cagayan. Sa latest bulletin po ng Pag-asa, kaninang hapon nasa dagat na sakop naman ng Calayan Islands itong bahagi po nitong Tropical Storm Quiapo o yung sentro po niyan. Tagay lakas ng hangin na abot sa 85 kilometers per hour at yung bugso naman papalo sa 115 kilometers per hour. Yan po ay nasa Tropical Storm category sa ngayon. Ang pagkilos po nito ay pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Nakataas ang wind signal number 2 dyan po sa Batanes, ganoon din sa northern portion ng Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, ganoon din sa northern portion ng Apayao at pati na rin sa northern portion ng Ilocos Norte.
Wind signal number 1 naman sa natitirang bahagi po ng mainland Cagayan, ganoon din sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, ganoon din po sa Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at pati na rin dito sa northern at central portions ng Aurora. Ito naman, delikado pong pumalaot sa seaboards ng extreme northern Luzon at pati na rin dito po yan sa northern seaboard ng northern Luzon dahil po ito sa malalaking alon dahil pa rin sa epekto ng bagyong Quiapo at ganun din ng habagat. Ayon po sa Pag-asa, posibleng ngayong gabi o kaya naman po bukas ng umaga ay makalabas na dito sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong Quiapo. At pagkalabas po niyan dito sa ating PAR, posible pa itong lumakas bilang typhoon at sunod namang tutumbukin itong bahagi po ng mainland China. Dahil patuloy ang paghatak ng bagyong Quiapo dun sa southwest monsoon o yung hanging habagat, kita rin po natin yung pinagsamang mga kaulapan ito pong dalawang weather systems. Ito yan na tumatakip dito sa malaking bahagi nga ng Luzon at iba pang lugar dito sa ating bansa. Mostly yung mga kaulapan po ng bagyo nandito po yan sa may malaking bahagi po ng northern at ilang bahagi ng central Luzon. Habang dito naman sa ilang bahagi po ng Visayas and Mindanao and southern Luzon, nandito po yung mga kaulapan na dala naman nung enhanced habagat. Base po sa datos ng Metro Weather, so dahil po doon sa mga kaulapan na yan, posible pa rin yung mga pag-ulan. Umaga bukas, meron po mga pag-ulan dito yan sa may Basco, Batanes, ganoon din po dito sa may Mindoro Provinces, Palawan at ilang bahagi pa ng Bicol Region, ganoon din po sa Calabarzon. Sa hapon, halos buong Luzon na po ang posibleng ulanin. Nakikita po natin, halos matakpan po itong ating mapa. May mga kulay, ibig sabihin po niyan, itong kulay orange and red, yan po ay mga malalakas na mga pag-ulan, kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Linggo ng umaga, medyo mababawasan po yung pag-ulan pero sa hapon may mga pag-ulan ulit lalong-lalo na dito sa Northern Luzon kaya doble ingat pa rin po. Sa weekend naman dito sa Metro Manila, mataas po ang tsansa ng ulan bukas at pwedeng maulit po yan sa linggo sa ilang lungsod. So hindi naman po ito buong araw at mga kalat-kalat. Sa mga taga Visayas at Mindanao naman, bukas may mga pag-ulan dito yan sa Panay Island, Negros Island Region, pati na rin sa Samar Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, ganun din po dito sa May Caraga, at ganun din sa ilang bahagi po ng Soc-Sargen at Davao Region. Pagsapit na linggo, may tsansa po ulit ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon. At eto naman, naglabas na po ng special weather outlook ang Pag-asa para po sa zona ng Pangulo sa Lunes, July 27. Ayon po dito, may chance pa rin ng kalat-kalat na ulan dito sa Metro Manila at maaari naman po ito ay mga panandalian lamang. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Samantala, hawak na ng mga otoridad ang riding in tandem na nasa likod umano ng paumaril sa pro-BBM vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia. Ayon sa pulisya, naaresto ang mga suspect sa Mabalacat sa Pampanga. Taga-Caloocan ang inarestong gunman habang taga-Cavite naman ang umano'y nagpatakbo ng motorsiklong ginamit sa pagtakas. Na-recover sa kanila 2 granada, isang 9mm na pistol at isang kalibre 45 baril na pinaniniwala ang ginamit sa pagpatay sa biktima. Maharap sa reklamong murder ng dalawa at paglabag sa Republic Act 9516. Kaugnay ng pag-iingat o pagmamay-ari ng mga paputokong explosives. Patuloy pa rin inaalam ang motibo sa krimen. Ang gusto ko po, yung nag-utos na pumatay sa anak ko, gusto ko mahuli kaagad din yung aksyon ng kaagad mahuli. Kasi walang kalaban-laban yung anak ko, pinagbabaril sa ulo pa naman yung tama, pati sa dibdib lang. Hindi ko siya naawa sa anak ko. Mga kapuso, bukas na ipatutupad ang unang bugso ng aumento sa minimum wage sa Metro Manila. 60 pisong dagdag yan base sa NCR Wage Order No. 27 na inilabas noong July 9. Sa January 20, 2027 naman ipatutupad ang ikalawang installment na 25 pesos. Tatumbas yan ang kabuang 85 pesos na wage hike. Nauna nang nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE na may parusa ang hindi pagsunod ng mga kumpanya sa wage hike. Big time na naman ang inaasahang oil price hike sa huling linggo ng Hulyo. Ayon sa Oil Industry Source, posibleng umabot sa mahigit 6 na piso kada litro ang dagdag sa presyo ng diesel. Halos 6 na piso rin kada litro naman ang posibleng mahal ng gasolina. Base yan sa 4 na araw na trading kaya posible pang magbago. Makikipag-ugnayan daw ang Philippine Sports Commission sa National Bureau of Investigation
na mag-imbestiga sa komiteng nag-organize sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon sa OIC Executive Director nito, tinatanggap nila ang hakbang ng NBI lalo't may kinalaman daw ito sa public funds. Kasalukuyang nasa New York naman ang President ng Philippine Olympic Committee na si Bambol Tolentino at magsasalita raw kapag nakabalik na ng bansa. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Mga kapuso, na-miss nyo ba sina Sangre Amihan at Pagaspas ng Mulawin? Ngayong gabi sa GMA Prime, muli natin silang makikita pero cosplay lang ng Task Force Firewall agents para sa kanilang sunod na misyon. Makichika kay Athena Imperial. Encantadia ba ito? O Mulawin? Hindi. Task Force Firewall. Pero hindi kayo namamalikmata. Si Chief Isa yan na cosplay bilang ang pinakamamahal niyang karakter na amihan para sa operation ng Team Firewall. Yung mga nandun, nagtataka kung bakit nakabaril si amihan. Kasi dapat espada yun, di ba? Pero bakit daw siya nakabaril? Ang funny lang isipin na si Isa, magdadamit as amihan. na ano lang, the way, panoorin nyo na lang, iba din yung atake ko doon. Kasi hindi niya kilala si amihan eh. Hindi kilala ni Isa. So. May personal touches nga raw si Kylie sa stunts for their action scenes. Yung isang stunt nga yung tumalon si Isa doon sa parang palaruan, tapos lilipad siyang ganun. Ako din yun eh. Si Agent Leila, played by Cheska Fausto, nag-costume naman bilang si Sangre Flamara. Aba, bagay! Abisala Eshma. I give it to the writers, to the creative team. Kasi, paano mo maiisip yun, di ba? Sa isang action, modern action series, tapos papasukan mo ng Encantadia stint, di ba? Which is very iconic rin. Si Buboy Villar na gumanap bilang wantok sa Encantadia, napag-reminisce sa isinuot na costume for the episode. Bring back memories talaga kami. Nag-usap kami nila, Kylie, na parang, oh my God, 2016, di ba? Na, 2016, sinusuot mo yung costume niya. Akala nila na parang meron daw Encantadia Part 3 daw or Sangre Part 3. Si Pagaspas naman sa cosplay ni Gabo, played by Miguel Tan Felix, na role din niya sa Mulawin at Encantadia. Sabi ng cast, napapanahon ang pagtalakay ng serye sa mga krimen sa online games at social media, lalo't ang mga target na biktima, inosenteng kabataan. Kailangan mapanood ito, hindi lang ng mga bata of course, pati ng mga magulang. Marami ng mga masasamang tao, no? Hindi lang basta nakikita mo lang, nasa social media na yan sila. Kaya mag-iingat, nasa games na. It's a very real issue na kailangan talaga mapag-usapan kasi it's really not safe for kids to be chatting with mga mapagpanggap na tao na it might cause them danger. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings! Inirekomenda ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman na kasuhan ng plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering si dating House Speaker Martin Romualdez. Dahil umano ito sa pagkamal nito ng tinatayang 56 billion pesos mula sa mga flood control projects kasabwat si dating House Appropriations Committee Chairman Saldi Co at pagtatago ng mga perang ito sa mga korporasyon mula 2022 hanggang 2025. Si Co pinakakasuhan rin ng plunder, graft at direct bribery kasama ni Romualdez. Bukod dyan, kasama naman ni Romualdez sa inirekomendang kasuhan ng indirect bribery ang isang Jocelyn Sereno at iba pang hindi pa nakikilalang individual. May 8 individual at korporasyon kasama ni Romualdez naman ang inirekomendang kasuhan ng money laundering o paggamit ng illegal na pera para bumili ng legal na mga ari-arian. Sa supplemental affidavit na isinumite ng panel sa Ombudsman noong July 20, ipinadagdag nila ang mga kasong yan sa nauna na nilang rekomendasyon nitong Abril laban kina Co. Nakakuha raw kasi sila ng karagdagang testigo at ebidensya kaugnay ng mga umano'y pagdideliver ng pera na tinawag na basura kay Romualdez. Ilan sa mga testimonyang pinagbasehan ng rekomendasyon ay ang kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nag-deliver daw ng mga commitments o kickback mula sa mga flood control project kay Co. At mga testimonya ni dating Marine Orly Gutesa at 8 dating bodyguard si Co na nagsabi na nag-deliver sila ng mali-maletang pera sa iba't ibang mga bahay ni Romualdez mula 2021 hanggang 2025.
Ayon sa kanila, basura raw ang nakasanayan na nilang katawagan sa mga perang dinideliver nila na inilalaman sa mga maleta, paper bags, envelopes, malalaking kahong plastic at mga balikbayan boxes. Galing daw ang mga basura na ito sa mga kontraktor at mga individual na may kaugnayan sa DPWH tulad ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, isang engineer Danny Villa at isang district engineer galing sa Region 5. Ang mga maliliit na maleta daw ay naglalaman ng 15 million pesos hanggang 20 million pesos. Ang medium, 30 million hanggang 40 million pesos. At ang large na maleta pwede maglaman ng 50 million pesos hanggang 70 million pesos. Ang mga paper bags naman daw at envelope ay pwede maglaman ng 2 million pesos hanggang 10 million pesos. Kalakip sa complaint affidavit ang mga umuning maleta na i-deliver ng mga dating bodyguard kay Romualdez at kay Ko. Nagsimula daw ang pagde-deliver ng pera noong 2021 sa bahay ni Romualdez sa McKinley Forbes Park na karaniwang 5 hanggang 10 small at medium na maleta. Minsan daw 3 hanggang 4 na beses ginagawa, lalo na pag bare months na. Idinitalya sa supplemental complaint ang deliveries sa iba't ibang lugar at iba't ibang bahay ni Romualdez hanggang taon 2025. Noong September 2022, panahon na naging chairman na si Ko ng House Appropriations Committee, nag-deliver daw ng 10 large na maleta sa bahay ni Romualdez. May delivery ulit ng 28 maleta umano sa bahay ni Romualdez noong December 2022. 22 maleta naman ang i-deliver ulit sa McKinley sa Forbes Park noong November 2023. Meron din daw delivery ng mga 50 mga maleta noong December 2023 mula sa unit ni Ko sa Horizon Homes papunta sa McKinley. Meron ding mga delivery sa umano'y bahay ni Romualdez sa Aguado Street sa Maynila sa tapat ng Malacanang noong 2023 at 2025. Noong 2024, nagkaroon na rin ng delivery ng pera sa unit ni Romualdez sa Manila Polo Club Townhouse sa Forbes Park sa Makati. As isa pang bahay nito sa Nara Avenue sa Forbes at Tamarind Road sa Forbes Park. Kung susumahin ang bilang ng mga maleta sa affidavit na umano'y i-deliver ni Ko kay Romualdez ay hindi ito bababa sa 289 na mga maleta. Ang mga perang nakuha ni Romualdez napunta raw sa mga korporasyon na pinakakasuhan ng Ombudsman Panel dahil ginamit ang mga ito para kumuha, maglipat at magtago ng mga ari-arian para sa kapakinabangan ni Romualdez. Sa salin ni Romualdez noong June 2025, inineklara niya na meron siyang 293 million pesos na cash at pera sa bangko mula sa kanyang kabuang asset na 1.185 billion pesos. Pero ayon sa panel, makikita daw sa record na lampas pa dyan ang bilyong-bilyong pisong mayroon si Romualdez na nasa iba't ibang korporasyon na may real estate properties at investments na hawak. Ang rekomendasyong ito ng special panel na mga investigador ng Ombudsman ay isasalang sa isang preliminary investigation dito sa Ombudsman para suriin kung may sapat na ebidensya para ituloy at ihain ang kaso sa Sandigan Bayan. Hihinga ng kanilang panig sina dating Speaker Romualdez tungkol sa rekomendasyong ito. Ang proseso ho doon, yung officer in charge doon sa preliminary investigation ay magbibigay or mag-i-issue ng order to file counter affidavit. At doon ho natin makikita yung date. Hindi ko pa nakikita po yung order to file counter affidavit. Pero malamang po sa hindi, it will be issued sometime this week. At oras na matanggap ang counter affidavit ni Romualdez ay may 60 araw o 2 buwan para magdesisyon kung sasampahan ng kaso si Romualdez sa Sandigan Bayan. Ayon sa abogado ni Romualdez, handa raw ang dating speaker na harapin ang anumang reklamo laban sa kanya. Kung magkakaroon daw ng patas na laban at paghusga batay sa ebidensya ay mapapatunayan ni Romualdez ang kanyang panig. Hiniling nila sa publiko na hayaang manaig ang proseso at magpasya ang ebidensya. Sinisikap din namin makuha ang panig ni Ko na sinasabing nagtatago sa Europa at iba pa mga nabanggit sa supplemental complaint. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam, posibleng humina ang pressure ng tubig gripo ng Manila Water at Maynilad. May pag-asa bang bumalik sa normal at umakyat muli ang tubig ng Angat? Nakatutok si Rafi Tima. Ganito man kalakas ang ulan sa mga nakalipas na araw. Tuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat na pangunahing pinagkukunan ng tubig gripo ng Metro Manila. Tuloy pa din naman kasi ang konsumo ng tubig mula sa dam. Mas marami po tayong nakukonsumo kaysa yung pumapasok. Kaya po bumababa yung elevation ng dams natin kahit na umuulan.
doon sa watershed ng Angat o ng mga dams natin. Kaya sabi ng Manila Water, posibleng maging mahina ang pressure ng tubig gripo sa ilang lugar na kanilang sinusuplayan. Para tayo pa rin ang pag-distribute natin ng tubig sa lahat ng ating mga customers despite declining levels of katang. Pero 24 oras pa rin naman anila ang supply ng tubig gripo at hindi magkaka-water interruption, maliban sa iilang lugar. Pagkakataon na kung meron silang matataas na floors, baka hindi na makaabot doon ng ganong lakas yung tubig na dating na experience nila. Yung mga nawawalan daw ng tubig ngayon ay posibleng dahil lang sa maintenance work at walang kinalaman sa mababang level ng Angat. Pwede rin naman po tayo magpadala ng mga water tankers para lang mabigyan sila ng tubig habang itatapos natin yung ating mga repairs. Tugon din ng Maynilad ang water pressure management habang mababa ang level ng Angat, bukod pa sa pag-aayos sa pag-iimbak ng tubig at pagbabawas sa nasasayang na supply. Kaya makararanas din ang ilan nilang customer ng mahinang pressure ng tubig gripo o pagbabago sa availability ng supply. Nananawagan sila sa mga customer na magtipid ng tubig. Bagaman sumadsad sa pinakamababang level ng tubig sa Angat at nasa 150.90 meters kumpara noong nakarang linggo, posibleng umakyat na ito dahil sa mga pag-ulan. Lalo na pag nakarating na sa reservoir ang tubig na bumagsak sa paligid ng watershed area nitong mga nakaraang araw. Inaasahan po namin ng Sabado and Saturday and Sunday, may mga pag-ulan pa tayo. Inaasahan po natin na aakyat po yung mga elevation ng mga major dams natin dito sa Luzon. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Tatlong araw na lamang bago magbukas muli ang sesyon ng Kongreso, nasusundan ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang kailan lamang nang halos hindi matiyak kung sinong Senate President ang makakasama ng Pangulo sa podium ng batasan para po sa SONA dahil sa agawan ng liderato. Sa huling paksa ng ating pre-SONA series, talakayin natin ang mga pagtatalo sa politika, ugat nito at epekto at anong magagawa pa ng administrasyon. Tutukan yan sa special report ni Ian Cruz. May habulan. Putukan. Iyakan. Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Kantahan. Our country free. At mala Game of Thrones na rigodon sa liderato. Sa dami raw ng naganap ngayong taon sa Senado, biro ng ilan, para ka nang nanood ng Senate Flix. Pumasok ang taon na si Senador Tito Soto ang Senate President. Pero pagsapit ng Mayo, biglang sumulpot sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa na ilang buwan nang nagtatago sa gitna ng arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court. This is the Senate! Ang pagdating ni Bato, naging susi para makuha ni Senador Alan Peter Cayetano ang Senate presidency. There are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change. Alan Peter Shram Cayetano. Hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment, hindi po. Pero 2 araw lang makalipas ng palit liderato, nagimbal ang buong bayan sa sunod na nangyari. Nagkaroon ng sunod-sunod na pagkakaroon. Tatakuhan kami dahil malakas sa mga putok. Nangyari yan sa gitna ng pag-ugong. Naarestuhin ng NBI si De La Rosa at nataon din sa araw ng pag-transmit sa Senado ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. The Senate is under attack. Was under attack. Kasunod nito, si De La Rosa umalis sa Senado sa tulong ni Senador Robin Padilla. Opo, sasakyan ko po yan. Pero ilang linggo lang matapos ang putukan, muling nabawasan ang hanay ni Cayetano.
Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering. Nang ipag-utos ng Sandigan Bayan ang pag-aresto kay Senador Jingo Estrada sa kasong plunder kaugnay sa kanya umunong pagtanggap ng kickbacks sa flood control scandal. Naging mitya ito ng muling pagpapalit ng liderato ng Senado nang si Senador Chis Escudero umanib sa panig ni na Senador Win Gatchalian na naihalal bilang acting Senate President. Pero dahil sa kwestiyon sa quorum, hindi kinilala ng grupo ni Cayetano ang liderato ni Gatchalian at ilang araw ding naging tanong, sino ba ang may kontrol sa Senado? Because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. There's only one Senate, it's Senate of the Philippines. Sa gitna ng bangayan ng dalawang panig, may mga nabimbing batas. Dahilan para magpatawag ng special session si Pangulong Marcos. At sa pagbubukas ng special session, buulaga ang paglipat bakod naman ni Senador Joel Villanueva sa panig ni Gatchalian. Dahilan para formal siyang mailuklok bilang Senate President. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Tapos na ang deadlock, pero hindi ang tensyon. Lalo nang arestuhin din si Senador Rodante Marcoleta dahil sa mga tinanggap namang donasyon nung kongresista pa siya. Sa kabilayan ng pagtutol ng kanyang mga taga-suporta. Si Senator Escudero, I don't doubt him. Ang bangayan tumawid hanggang sa pagpili ng magiging presiding officer ng impeachment court. Mas matindi ang nakataya, lalo't ang nililitis na si Vice President Sara Duterte. Pero paano ba nauwi sa ganito ang administrasyong tumakbo sa plataforma ng pagkakaisa? Ayon sa political analyst na si Professor Julio Tihanki, malaki ang epekto ng pagkalas ng bise sa administrasyon noong 2024 na lalong naramdaman sa 2025 midterm senatorial elections. Dahil nga nagkaroon ng split ang Uniteam Alliance ng Marcos at Duterte, medyo humina, no? At for the first time in a long while, no, natalo ang administration coalition, no? At kinapos sila sa numero. Ayon kay Tihanki, may tila alas na nagamit ang palasyo. Halos kalahati ng Senado ngayon ay politically compromised. May mga asunto na nakaamba sa kanila, no? Do you think may kinalaman ba ang impeachment trial ni VP Sara kung bakit talagang ganun na lang, ano? Parang merong talagang laban ng matindi sa Senate leadership. Oh yes, oo. Kasi kung sino ang Pangulo ng Senado ay may control din, no, sa agenda ng impeachment trial. Pero giit ng palasyo, walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos kahit sa palitan ng liderato sa Senado na nangyari sa special session. Ayaw niya agad manghimasok kasi nga mayroon tayong separation of powers. Nagpatawag ng session. Dahil yun naman ang hiniling. Binigyan po kasi ng pagkakataon ng Pangulo na sila mismo ang umayos ng kanilang problema. Sabi ng palasyo, sadyang may mga nagpapagulo lang ng politika. Yung gulo na to, nakaka-apekto to sa ekonomiya eh. Yung gulo na dulot nila, kapag naka-apekto to sa ekonomiya, isisisi na naman nila to sa Pangulo. Para naman sa kasalukuyang liderato ng Senado. Right now, we need to build trust, but not only me, but lahat kami, both sides, majority and minority. Everyone wants to move forward. At alam rin nila na hindi rin maganda para sa imahe ng senador na maraming bangayan, maraming politika. Tingin ni Tihanki, ang gulo sa politika ay hindi na lang tungkol sa termino ng Administrasyong Marcos. Ang major driver dito ay siyempre kung sino ang may advantage din, no, sa dadating na electoral cycle sa 2028. Magkakaroon to ng implikasyon hindi lamang kung sino ang uupong Pangulo sa 2028. May 2 taon pa sa pwesto si Pangulong Marcos.
sa gitna ng mas mataas na rating ni Vice President Duterte kumpara sa kanya. Sabi ng eksperto, kailangang makapaglatag ang Pangulo ng mga programang pabago sa pagtingin sa kanya ng publiko. At ang mga dati nang ipinangako, Mahiya naman kayo. kailangang matupad niya. Kailangan niyang ipakita na siya ay in control at i-consolidate din niya ang kanyang political coalition, political alliances. Meron naman mga specific na policy at mga political action na pwede niyang gawin para makabawi siya. Or else, pag hindi niya nagawa ito, magiging lame duck na siya. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, pinagsasaksak ang isang senior citizen sa kanyang bahay sa Caloocan. Ang motibo ng krimen, pagnanakaw. At nakatutok si Mariz Umali. Ang payakat-payapang tahanang ito sa Caloocan, minansyahan ng karahasan. Pasado alas 9 ng gabi, Linggo, nang wasaki ng isang lalaki ang nakalock nitong pinto at walang awa niyang pinagsasaksak ang 69 na taong gulang na babaeng nag-iisang nakatira roon. Pero ang biktima pilit na tumawag sa kapatid gamit ang telepono. Nakatawag siya sa landline doon sa bahay ng kapatid ko. Tapos? Yun ang salita na hindi halos maintindihan. Papuntahan ako dito. 2 ulit daw po inulit. Papuntahan ako dito. Dinatnan siya ng 2 pamangkin na halos lupaypay na sa garahe ng bahay. Puro po dugo. Dugo ang duguan, magulo po yung bahay. Maraming dugo sa lapag. Nagkataon ding may nagpapatrolya ang pulis. Timing na timing, pagkakita nila sa kapatid ko, ayan na rin yung patrol car. Madalian pong isinakay ang kapatid kong nabiktima, isinakay dahil yung mga pulis po, sila ang naghatid na sa hospital. Hinala ng pamilya pagnanakaw ang motibo sa krimen. Hindi ko sasabihin na merong may galit sa kanya kasi napakabait po niya. Matapos pong makapaglinis at tingnan kung anong mga nawawala, cellphone po at saka pera doon sa handbag niya. Yung ano po niyang pera is 25K po. Suspect na ngayon ang isang construction worker sa katabing construction site, bagaman at large pa. Na-retrieve yung cellphone a few hours. Cellphone ng kapatid niyo? Oo, na-retrieve po ng mga pulis. So maybe doon sila nagkaroon ng lead sa person of interest siguro. Sumuko ka na, napakabait ng taong sinaktan mo. May nakita ring flashlight at kutsilyo sa crime scene na hindi pag-aari ng biktima. Bukod sa mga saksak, may mga bugbog din sa mukha, mata, ulo at bibig ng biktima. Napakasakit dahil ito trauma po sa pamilya, hindi lang sa kanya. Patuloy ang pag-recover ng biktima sa ospital. Ang mga investigador naman may leads na raw at patuloy ang manhunt operation sa suspect na nananatiling at large. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Tiniyak ni US President Donald Trump kay Pangulong Bongbong Marcos na ilalapit nito sa susunod niyang pulong kay Chinese President Xi Jinping ang mga alalakinin o yung concerns ng Pilipinas ukol sa China. Isa yan sa mga napag-usapan ni Trump at ng Pangulo sa isang phone call. Kasunod yan ang pagbisita sa palasyo ni US Secretary of State Marco Rubio kung kailan ibinalita ng Pangulo ang mga nangyari sa West Philippine Sea. Tinalakay din ng 2 leader ang usapin sa ekonomiya at seguridad. Papatawa ng panibagong 12.5% na taripa ng Amerika ang mga inaangkat nilang produkto mula po sa Pilipinas. Ang desisyon ay dahil sa bigo umanong pagpapatupad ng Pilipinas ng hakbang para pigilan ang pagpasok ng mga produktong gawa ng forced labor. Inanunsyo yan ng Office of the United States Trade Representative kasunod ng ilang buwang investigasyon. Muling makikipagnegosasyon kaugnay niya ng Pilipinas, ayon po yan kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Ayon naman kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque, patuloy na makikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Amerika para ipakitang mayroong mahigpit na patakaran ng Pilipinas laban sa forced labor alinsunod sa International Labor Organization's conventions. Yan din ang idiniin ng palasyo
bagaman iginagalang ang desisyon ng Amerika. Inabisuhan na rin ang Amerika na may nilagdaan na kahapon na Joint Administrative Order para magtatag ng mekanismo para pigilan ang kalakalan ng mga produktong nilikha dahil sa forced labor. Haharap sa bagong pagsubok ang napiling top 9 finalist ng The Clash Teens. Yan ang collab bosesan kung saan makakasama nila ang ilang The Clash champions at runners-up. Makichika kay Athena Imperial. I hear it, pero I need to see it in your eyes. Siyam na lang ang natitirang maglalaban-laban para sa titulong The Clash Teens Champion. Ang top 9 na kinabibilangan ni Beza Trestiza, Bien Opeña, Chloe Tiglao, Hannah May, Inigo Badillo, Kay Gabunada, Luis Bersalona, Martin Miguel, at Violet Santa Cruz. Muling sasabak sa bagong round ng kompetisyon ang collab bosesan. Sa round na ito, hindi lang sila mag-isang lalaban dahil magbabalik din sa The Clash Arena ang ilang The Clash champions and runner-ups. Kabilang sa excited na magbabalik sa The Clash ang first ever grand champion na si Golden Cañedo. Pagaling ng pagaling, badagulan talaga. Ganon. Ganon yung nangyari. Ang daming seasons pero mas nag-upgrade, mas mahirap yung competition po. Ganito rin daw ang nararamdaman ni Veiled Cup Grand Champion and The Clash 2025 first runner-up Arabel de la Cruz. Nakikita ko din kasi kung gaano sila ka-committed sa sa performance nila, sa kung paano sila lalaban sa competition. So, parang nakita ko yung dating yung batang ako. Handa na rin daw makipag-collab with Teen Clashers, sina The Clash 2024 and third season grand champions na sina Naya Ambi at Jessica Villarubin. Super excited ako and at the same time masaya kasi babalik ako sa Clash Arena kung saan nagsimula yung journey ko. I'm very excited to see this young teens na syempre gustong-gusto ko sila makita in person kung paano sila mag-perform in person. I can sense their determination. Kasi pag bata talagang on fire ka pa sa yun sa pangarap mo talaga, nagigil ka na makuha. And that's a good sign. So, very excited to see them perform and to collaborate with them. Siyempre, hindi rin daw mawawala ang kaba ayon kay Season 1 finalist Garrett Bolden. I'm super blessed and excited as well and bumabalik yung kaba. Yung kaba ng parang clasher talaga ako noon before, parang ako yung kumukompete. Kaya asahan na raw na mas matitinding performances ang inihahanda ng The Clash Teens and The Clash Graduates. Natiyak na magpapahirap sa magiging desisyon ng Clash panel na sina Jillian Ward, JL Torreliza at Christian Bautista. Marami silang may co-contribute at I'm sure na sa galing at experience ng ating Clashers, ang Teen Clashers, masasandalan talaga sila. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings! And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Vicky Emil. Happy weekend, Iya! Thanks, Iya. At sa inyong lahat. At yan po ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Emil Sumangil. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.